Magandang araw Pilipinas, heto na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong Tuesday, September 23, 2025. So ngayon araw ay nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Nando, subalit nananatiling malakas ang epekto nito sa ating bansa. Kasabay nito, binabantayan ang isang low pressure system mula sa timog silangan na may mataas na tsansang maging isang tropical depression anumang oras at tatawagin na bagyong opong kapag ito ay lumakas. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa kasalukuyan, ayon sa ulat ng Pag-asa, ang sentro ng mata ng Super Typhoon Nando ay nasa layong 265 kilometers west ng Calayan, Cagayan. May dala itong maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness na hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west sa bilis na 20 kilometro bawat oras. At ang lawak ng malalakas hanggang typhoon force winds ay umaabot ng 600 at 50 kilometro mula sa sentro. Dahil dito, nananatiling nakataas ang mga tropical cyclone wind signals. Sa ilalim ng signal number 3 kabilang ang Ilocos Norte, northwestern portion ng Apayao at northwestern portion ng mainland Cagayan, kasama ang western portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman ang nakataas sa Batanes na lalabing bahagi ng Babuyan Islands northern at central portions ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Sa ilalim ng signal number 1 kabilang ang nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales at northern at central portions ng Tarlac at Nueva Ecija. Sa heavy rainfall outlook ngayong araw, 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ang mararanasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Habang 50 hanggang 100 millimeters ng mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, September 24, 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang posibleng bumuhos sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Tandaan na mas mataas pa ang ulan sa mga bundok at elevated na lugar, kaya mas mataas din ang panganib ng landslides. Ayon sa forecast, si Nando ay patuloy na kikilos at tutungo sa direksyong west patungong southern China. Sa forecast, mananatili pa rin itong malakas ngunit unti-unting hihina habang nasa West Philippine Sea. Samantala bukod kay Nando, binabantayan ngayon ang isang low pressure system sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataas ang posibilidad na maging bagyo. Kapag ito ay lumakas, tatawagin itong bagyong opong. Ayon sa international weather models, kikilos ito pahilagang kanluran at posibleng tumama sa Visayas at Southern Luzon. Ngunit iba-iba ang senaryong ipinapakita ng mga modelo. Sa European model, ipinapakita na maaaring dumaan ito sa Central Luzon bago magtuloy patungong Vietnam. Malinaw na hindi pa tiyak ang magiging galaw ng sistemang ito at anumang oras ay maaaring magbago ang track. Kaya't napakahalaga na manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng Pag-asa at ng mga lokal na pamahalaan. Kahit palabas na ng bansa si Nando, hindi pa rin natatapos ang banta ng malalakas na ulan at hangin, kaya huwag maging kampante. Sabay nating bantayan ang paparating na bagyong opong na maaaring magdala muli ng sama ng panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong impormasyon dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at palaging mag-ingat.